Isang mag-asawa sa Brazil ang nasa isang mainit na sandali. Ang lahat ay tila perpekto hanggang sa kasagsagan ng eksena ay nakagat ang daliri ng lalaki. At sa isang simpleng kagat na iyon ay magsisimula ang isang kalunos-lunos na pangyayari na nauwi sa 59 na atake. Ito hindi lang basta-bastang kwento. Yumanig ang insidenteng ito sa tahimik na bayan ng Caconde, Brazil na nag-iwan sa lahat na nagtatanong, mayroon pa bang mas madilim na nakatago sa likod ng insidenteng ito? Si Tatiel de Casia dos Reis Goncalves ay 37 years old lamang nang mangyari ang lahat noong April 2024. Siya ay bunsong anak ni Maria Teresina at Joao Batista at inilarawan bilang isang napakabuting tao na palaging nasa tabi ng kanyang pamilya, laging sumusuporta sa tuwing kailangan nila. Si Tata, gaya ng magiliw na tawag sa kanya ng kanyang pamilya at mga kaibigan, ay isang may bahay na walang anak at nakatira kasama ang kanyang pamilya sa distrito ng Palmeral sa Buntelos, isang munisipalidad sa timog ng Minas Gerais, Brazil, na may humigit kumulang 15,000 na naninirahan. Noong January 2024, pagkatapos ng isang buwan ng panlilikaw, pinakasalan ni Tatiel ang isang manggagawa sa bukid na nagngangalang Marcos Vinicius Paulino, 27 years old. Sa kasal na naganap noong January 29, 2024, nagsimula siyang tumira kasama ang kanyang asawa sa isang tirahan sa Rua Duque de Casia sa sentro ng Caconde sa Sao Paulo at may humigit kumulang 20,000 na naninirahan. Ang lungsod ay kilala sa mga tanawin nito sa pagitan ng mga bundok at ilog at gayon din sa katahimikan nito. Mula noong January 2024, nakatira na nga si Tata sa bahay kasama si Marcos at sinabi ng mga kapitbahay ng mag-asawa na sila ay may napakagandang relasyon na hindi pa sila nakikitang nag-aaway o nagkakasamaan ng loob. Sa pamamagitan ng social media, nasubaybayan ng pamilya ni Tata ang buhay niya at ng kanyang asawa dahil ang mag-asawa ay merong isang pinagsamang profile sa Facebook. Ang sinumang nakakita sa mag-asawa mula sa labas ay nakita kung gaano sila kasaya nang hindi iniisip ang anumang malapit nang mangyari. Noong April 15, 2024 sa pagtatapos ng umaga, pumunta si Marcos sa isang istasyon ng pulisya upang umamin ng isang nakakagambalang bagay. Inamin niya na napaslang niya ang sariling asawa. Ito nga ay si Tata. Pagkatapos umamin sa insidente na nagawa noong nakaraang gabi, inilagay ng mga pulis ang lalaki sa patrol car at nagtungo sa tirahan ng mag-asawa upang siyasatin ang kwentong iyon. Sa kasamaang palad nang dumating sila doon, napatunayan nilang totoo ang sinabi ng lalaki. Ngunit ang sitwasyon ay mas masahol pa sa inaasahan ng lahat. Hindi inakala ng mga pulis militar ang kanilang natagpuan. Nakita nila si Tata sa ibabaw ng kama na natatakpan ng kumot. Nang itaas nila ang kumot, nakita nila na ang labi ay puno ng atake ng matulis na bagay sa bahagi ng dibdib hanggang sa leeg. Agad na tumawag ang mga pulis sa forensic team na pumunta sa lugar upang suriin ang buong eksena. At si Tata ay dinala sa Institute of Forensic Medicine para sa autopsy. Sa pinangyarihan ng insidente, nakumpiska rin ng mga pulis ang ginamit na matulis na bagay. At dahil sa dami ng atake, nasira ang hawakan nito. Nang lumabas ang unang mga resulta, lahat ay nagulat sa dami ng natamo ni Tata na umabot sa 59. Ngunit bakit ginawa ito ng isang lalaking gayong kakatapos lamang niya magpakasal sa babaeng pinapangarap niya? Iyon ang gustong malaman ng mga pulis. Sinuri ng mga ahente ang record ng lalaki at natuklasang wala siyang dating kaso sa pulisya. Naaresto si Marcos sa flagrante delikto para sa kanyang ginawa at nang dalhin siya sa istasyon ng pulisya, nagbigay siya ng testimonya. At doon lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ikinuwento ni Marcos sa mga pulis na noong April 14, 2024, noong gabi, gumamit siya ng pinagbabawal na substance tulad ng cocaine. At pagkatapos ay may nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Habang nangyayari ito, nakagat umano ni Tata o ni Tati ang kaliwang daliri ni Marcos ng sobrang lakas na hindi niya nagustuhan. Pagkatapos nito, natigil ang mainit na tagpo ng mag-asawa
Gayunpaman, ang kagat ay nagdulot ng labis na galit kay Marcos at hinintay niya magbihis si Tata at matulog bago niya isinagawa ang insidente. Nang tulog na si Tata, kinuha ni Marcos ang isa sa mga matulis na bagay sa kusina at dito inatake ang leeg at dibdib ng asawa. Umabot ng 59 ang atake na agad na nakatapos kay Tata. Pagkatapos ng insidente, sinabi niyang tumakas siya sa rural na lugar ng Caconde. Ngunit nung umaga ng sumunod na araw, nagpunta siya sa himpilan ng pulisya militar at umamin sa lahat. Sinabi ni Marcos na wala silang anumang pagtatalo ng kanyang asawa bago ang nangyari. Sa panahon ng testimonya, napansin ng mga ahente na ang lalaki ay hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Sabi ng delegado na nag-imbestiga sa kaso, hindi normal ang kanyang pag-uugali. Noong April 16, 2024, dumaan si Marcos sa custodial hearing at pinakita ng civil police bilang suspect ng insidente. Sinabi ng kanyang abogado na maghahain siya ng petisyon para sa habeas corpus. Ang habeas corpus ay isang karapatan ng tao na nagsasabing hindi ka pwedeng ikulong ng walang malinaw at legal na dahilan. Na nagsasaad din na maraming mga detalye na ipinalabas sa media ay hindi tumutugma sa katotohanan ng mga pangyayari na nagpapakita ng mga kahinaan at kasinungalingan na karapat-dapat na questionin at linawin sa mga dokumento ng proseso. Sinabi ng mga depensa na hinihintay nila ang reklamo mula sa public ministry. Itinanggi ang bersyon ng mga pulis na hindi umano nagsisisi ang kanyang kliyente. Sinabi ng abogado, malinaw na agad na nagsisi si Marcos. At ayon pa sa testimonya ng mga pulis militar na tumugon sa flagrante delicto o kapag ang isang tao ay nahuli sa mismong oras na ginagawang insidente, pinuntahan sila sa himpilan ng pulisya militar ni Marcos na nagsasabing tinapos niya ang kanyang asawa at ang nasabing katotohanan ay nagpapakita na nais din ni Marcos na mag-ambag sa paghahanap ng hustisya nang walang anumang nakaplanong kilos o batay sa usapin ng kasarian at sa gayon ay susuko ang kanyang pag-uugali sa pagsusuri ng hukuman ng lungsod ng Cacode. Nang araw na iyon, ang pag-aresto kay Marcos ay pinalitan mula sa flagrante delicto tungo sa preventive detention sa custodial hearing. Ang lalaki ay nanatili sa bilangguan ng Casablanca at kalaunan ay nilipat sa isang penitentiary sa rehiyon. Nanatiling nakakulong si Marcos hanggang sa kanyang paglilitis, kung saan sasagutin niya ang mga kasong femicide na maaring humantong sa 12 hanggang 30 years na pagkakabilanggo kung mapapatunayang nagkasala. Mahalagang sabihin na ang insidente ay nangyari noong ang mga batas ng femicide sa Brazil ay ang mga luma pa, hindi ang mga bagong batas na maaring humatol sa akusado ng 20 hanggang 40 years na pagkakabilanggo sa partikular na kasong ito. Ang paglilitis ay tinakda ng napakabilis. Nilitis si Marcos noong October 30, 2024 at lahat ay labis na sabik sa paglilitis na magsisimula ng 9 ng umaga sa Caconde Forum, ang lungsod kung saan nangyari ang insidente. Sasagutin ng akusado ang kasong triple qualified homicide, femicide dahil sa walang kapuluhang motibo, sa pamamagitan ng malupit na paraan at sa pamamagitan ng paraan na nagpahirap sa depensa ng biktima. Dahil ang kaso ay sinagawa ng palihim ng hustisya, ang paglilitis ay hindi maaring masubaybayan ng personal. Sabi ng prosecutor, balak naming ipataw ang pinakamataas sa parusa. Ang unang mga atake ng matulis na bagay ay ibinigay nung natutulog pa siya, mayroong 59. Ang malupit na paraan ay napatunayan na walang makatiwirang dahilan para tapusin ang isang babae. Sinabi naman ng abogado ni Marcos na ipapakita niya sa paglilitis na ang kanyang kliyente ay dumanas ng labis na emosyon. Sinabi niya ang paglilitis kay Marcos ay isang komplikadong kaso at ang aming layunin ay maunawaan ng hurado na hindi siya isang walang pakiramdam na kriminal, kundi isang tao na naharap sa mga sitwasyon ng labis na emosyonal na pagdurusa na umaabot sa suktulan at sa malungkot na pangyayaring naganap. Ang pangako ng aming law firm ay isang depensa na naghahanap ng katotohanan at patas na hustisya na nagpapakita sa hurado ng mga pangyayari at kawalan ng pag-asa na humantong sa kanya sa limitasyon. Nakipagtulungan si Marcos sa hustisya mula sa simula at nakadarama ng matinding pagsisisi sa nangyari na nagpapatibay kung gaano niya ninanais na makita ang sitwasyong ito sa isang makataong pananaw. Sabi ng abogado ng depensa, ayon pa sa kanya, gumagamit si Marcos ng mga psychiatric na gamot at gumamit ng pinagbabawal na substance noong araw ng insidente. Magtatrabaho ang depensa para sa isang hatol ng privilege homicide na may mas mababang parusa dahil sa siya ay umamin, nakipagtulungan sa investigasyon at alam ang bigat ng kanyang ginawa.
Sinubaybayan ng mga magulang ni Tata ang paglilitis, kapwa labis na nagagalit sa nangyari at umaasa sa pinakamataas na parusa para sa lalaki. Sa panahon ng paglilitis, iginiit ng abogado ng depensa na kumilos ang kanyang kliyente sa ilalim ng matinding emosyon at inabuso umano ng biktima, isang terminong ginamit upang siraan ang imahe ng babae. Hiniling ng depensa ang thesis ng privilege crime, ngunit hindi ito tinanggap ng mga hurado. Sa pagtatapos ng paglilitis, si Marcos Vinicius Paulino ay nahatulan ng 20 years na pagkakabilanggo para sa femicide ng kanyang asawa. Isang napakababang parusa. Ang pinakamataas na magagawa ng hustisya ay nagawa na, sabi ng prosecutor. Ipinahayag ng depensa na iaapila nila ang desisyon upang subukang bawasan pa ang sentensya. Maraming residente ng Caconde ang nagalit sa sentensya. Pinupuna ang desisyon sa social media. Ang labi ni Tatiele de Casia ay nilibing sa lungsod ng Botelos sa Minas Gerais, kung saan nakatira ang pamilya ng babae. Ang burol ay ginanap sa Municipal Cemetery ng distrito ng Palmeral, ang munisipalidad kung saan nangyari ang insidente. Ang Caconde na tinuturing na isang napakatahimik at payapang lungsod ay hindi sanay sa ganitong uri ng pangyayari. Gayunpaman, sa loob ng maikling panahon, 2 kaso kung saan ang isa ay kay Tatiele ang nagdulot ng takot sa mga residente na nangangamba para sa kanilang sariling kaligtasan. Noong February 2023, doon sa Caconde, pinaslang ng isang lalaki ang kanyang sariling asawa at anak na babae sa parehong paraan na ginawa ni Marcos kay Tatiele. Gayunpaman, bukod sa dalawa, pinaslang rin niya ang kanyang biyanan. Ang mga krimeng ito ay hindi karaniwan sa rehiyon at ngayon ay kailangang harapin ng mga residente ang bagong realidad ng munisipalidad na nakikipaglaban sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Tukol naman sa partikular na kaso ni Tatiele, maraming netizens bukod sa pagiging galit sa mababang sentensya ay nagalit din sa kwentong sinabi ni Marcos. Maraming tao na nakakaalam sa kaso ang nagtatanong kung ang kagat na iyon ang tunay na nag-udyok sa kanya. Bukod dito, kung si Marcos ay nasa ilalim ng impluensya ng bawal na substance sa oras ng mga pangyayari, posible na hindi pumayag si Tata na may mangyari sa kanila. Kaya't marahil kinagat niya ang daliri ng lalaki upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa madaling salita, ang nangyari ay maaring nagawa pagkatapos ng isang tangkang hindi niya pinahintulutang gawain na malamang ay hindi na mapapatunayan. Sa kabila ng hindi kailanman nakitang nag-aaway ang mag-asawa, ito ang realidad sa maraming relasyon kung saan ang nangyayari sa loob ng bahay ay nakatago sa lahat. Bukod dito, ang insidente ay labis na malupit. Mayroong 59 na atake sa kabuuan na nagpapahiwatig ng isang insidente na nagawa dahil sa matinding emosyon. Ang isang kagat ba ang tunay na nagpabaliw kay Marcos sa ganoong paraan? Iyon ang hindi pinaniniwalaan ng maraming netizens. Sa kasamaang palad, dahil si Marcos lamang ang buhay, hindi natin malalaman kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ng mag-asawa dahil wala na si Tata habang natutulog ito nang walang anumang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang mga magulang ay labis pa ring nagdurusa sa kanyang pagkawala dahil ang kanilang bunsong anak na babae ay napakalapit sa kanila. Palaging sinasamahan sila sa lahat ng bagay. Ngayon, wala na silang kasama. Ang kanilang anak na babae na nawala pagkatapos matulog kasama ang isang taong pinagkakatiwalaan nila. At ito ang pinakahuling balita na mayroon tayo tungkol sa kaso. Si Tatiele de Casia dos Reis Goncalves ay isa pang biktima ng femicide na nangyayari sa Brazil. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!